So, sige pa, magsimula po tayo. Today po, we're going to talk about confident woman. Paano nga po ba natin malalaman ng isang woman, ng isang confident woman of God? Ano nga po ba ang dapat na katangian o dapat na tinataglay ng isang confident woman? I want to start by saying na kung tayo po ay with low confidence or no confidence, then we are lacking in faith. Kung tayo po ay walang confidence, tayo po ay nagkukulang sa faith o sa pananampalataya. Bakit? Dahil faith is confidence. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 3 that we are not to put our confidence on the flesh. Ang ibig pong sabihin, we are not to put our confidence in us o sa mga sarili natin. Hindi po ito yung confidence na meron tayo dahil magaling tayo, matalino tayo, maganda tayo, o dahil sa mga talento natin. This is not about self-confidence. This is about putting our confidence in God. Dahil naniniwala po tayo na we serve a good God at hindi niya tayo pababayaan. Not confidence in the flesh, but only in Christ Jesus. Dahil si Lord naman po, mga kapatid, kapag tinawag po niya tayo sa isang bagay o may inilagay po siya sa ating mga puso na gusto niyang gawin natin, tutulungan niya po tayo para magawa po natin yung bagay na yun. God will put each and every one of us what we need to do what He has called us to do. Hindi niya po tayo ilalagay sa isang bagay and not give us the faith, the grace, and the confidence to do it. Hindi lamang po ito yung mga ministry gifts. Hindi lang po ito yung preaching, worshiping, leading. Maaari din po ito yung mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Yung mga sitwasyon natin sa ating mga buhay. We may be in a difficult marriage, pero naniniwala po tayo that that's where God wants us. We're standing in faith and believing in God. Nagagamitin niya po tayo sa buhay ng tao na yun. Or we're raising a difficult child. Medyo nasa stage na po ang ating mga anak na nahihirapan na po tayong disiplinahin o tumitigas na po ang kanilang mga ulo. O di kaya ay we're dealing with a messy situation. O trabaho na gusto na nating alisan, pero naniniwala po tayo that God still want us there. Si God po, mga kapatid, ay bibigyan niya tayo ng faith, ng grace, and confidence to be there. At naniniwala din po ako, mga kapatid, that we can be in a difficult situation sa ating mga buhay, but we can be still happy and enjoy our life. I don't think God calls us to a life of misery. Hindi po tayo tinawag ni God just to live a miserable life. Kung matututunan lamang po natin na harapin ang mga problema natin at mga pagsubok sa buhay with confidence, which is faith in God, then we will be amazed, mga kapatid, kung ano po ang magagawa natin. Confidence, however, hindi po ito yung faith na meron tayo sa ating mga puso that just going to sit there. Hindi po ito yung tayo po ay susubukin ni God a lot of times sa ating mga buhay. Real confidence is faith activated. Ito po yung faith that is going against fear. Ang mga takot po kasi sa buhay natin, hindi po yan mawawala. Each and every one of us should confront our fear from time to time in our lives. At kung aantayin po natin na mawala ang takot o fear natin sa buhay bago po tayo mag-move forward o bago po tayo maging confident, then expect to wait for the rest of our lives. Kasi hindi po talaga mawawala ang mga takot natin sa buhay. Dahil yan po ay working ng enemy sa atin. Ang gusto po ni God, magtiwala po tayo sa Kanya. And He's asking us to do it afraid. Gawin po natin yung mga inilalagay niya sa ating mga puso kahit natatakot tayo. Ang faith po ay getting out of the boat and walking in water. Yan po ang tunay na faith in Jesus. Pero ano nga po ba ang confidence? There are lots of fancy meaning of confidence. Pero para sa akin po, ang confidence is having a positive attitude about ourselves and what we can do. Ito po yung pagkakaroon natin ng positive attitude sa ating mga sarili at sa mga kaya nating gawin. And not worrying about what we cannot do.
Hindi po tayo mag-worry dun sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kasi kung tunay po tayo nagtitiwala kay God, why we do go upset dun sa mga bagay na hindi natin kayang gawin? Eh kung siya po talaga ang naglagay sa atin sa bagay na yon at tinawag niya po talaga tayo, then He will enable us to do it. Hindi po ito magiging big struggle sa atin. Hindi po tayo mahihirapan, kundi magiging it will just what we do. Magiging natural lang po sa atin ang lahat. However, being a confident woman, it means not having to impress other people. Ang isang confident woman po ay hindi kailangan na ma-impress ang mundo. Tayo po sa ating araw-araw, hindi po ba bago tayo lumabas ng ating mga bahay, sinisigurado po natin na tayo po ay maganda, nagbibihis po tayo. Lalo po ngayong araw na ito, bago po tayo nakarating dito sa lugar na ito, di po ba tayo ay nag-ayos, tayo po ay nagpaganda. Pero naisip po ba natin kung bakit natin gusto na gawin ito? Ito po ba ay para sa mga tao na makakasalamuha natin sa araw na ito? Mga kapatid, let's not get up in the morning and spend 2 hours na mag-ayos, magpaganda just to impress the world. Let's get dressed for Jesus. Kasi gusto po natin na maging proud sa atin si Jesus kapag lumabas tayo ng araw na ito. Sabihin nyo naman po, Sis Ann, magbibihis lang naman ako at mag-aayos. Pati ba naman yun para kay God pa din? Hindi ba pwedeng dahil lang gusto kong maging maganda? Yes po mga kapatid, dahil kapag inuna po natin si God sa ating mga buhay, if we start to live for God, then He Himself will give us favor with people. Let us seek let us seek first the kingdom of God, and He will give everything will be added unto us. Hindi na po natin kailangan na i-please ang ibang tao, hindi na po natin kailangan magpa-impress sa ibang tao. Let me tell you some facts about women in history po. Medyo mabilis po ba? Mabilis po? Okay lang po. Okay po. So, let me tell you some facts about women in history. God never intended women to be less than men. Si Eva po ay nilikha mula sa tagiliran ni Adan and not under from his feet. Ang ibig lamang po sabihin nito, hindi po dapat na tinatapak-tapakan o inaabuso ang mga kababaihan. Alam ko po dito sa ating event, alam ko po dito po sa ating ministry at dito sa ating church. Alam ko po na mga men natin dito sa ating church ay bilang God's chosen people, we know how to treat our women right. Pero in our society po kasi nowadays, it's a rampant number 1 problem, yung abuse sa mga kababaihan. At kung si Eva po ay nilikha mula sa side ni Adan, so women are meant to be walking side of men as his helpmate, bilang katuwang sa buhay. And the Bible even says na she completed him. Women completed men. And the devil hates women ever since in the garden. Kasi alam niya na a woman will be giving birth to the Savior that could defeat him. But God has so much for us women. At kumikilos siya at patuloy na kumikilos sa buhay ng mga kababaihan. Ngayon po ay dadako po tayo sa 3 characteristics of a confident woman. Doon po sa outline na ibinigay ko kay Pastor, 5 po ito, pero pinaikli ko na lang po, Pastor, pero mamimension naman po lahat. So number 1 po, a confident woman knows that she is loved. Everybody wants to be loved. Everybody wants to be accepted. And everybody wants an unconditional love. Amen po ba? Amen. Amen. Pero sa mundo pong ito, hindi po natin laging makukuha yan. As a matter of fact, there will be plenty of times na madidisappoint tayo kapag pinilit nating makuha ang acceptance and approval ng mundo. But the good news is, mga kapatid, we don't need to go to the world to get the love that we need.
Mga kapatid, I've spent the first 30 years of my life trying to go to the world para dun sa acceptance and love na gusto ko para sa sarili ko. And just found out now na kay God ko lang pala matatagpuan yon. God loves me and God loves you. Mukhang pangbata man pong pakinggan, pero napaka-importante po na alam natin that God loves us. Hindi lang po ito Sunday school lesson, mahal po tayo ni God. At kapag nalaman po natin na mahal po tayo ni God at na-experience natin ang pagmamahal sa atin ni God, then we can be confident in life. We can be confident to try new things sa ating mga buhay. We can be confident na to get out of our boring boat or to get out of our comfort zone. We can be confident na magkaroon ng sarili nating mga ideas and opinions. We can be confident na hindi natin kailangan maging kagaya ng iba. Sinasabi po sa Ephesians chapter 3 verse 17 na may you be rooted deep in love and founded securely on the love of God. The Bible talks about being rooted in Christ. At kailangan po natin na maging rooted in His love. Alam po natin ang puno. It has roots and it is grounded. Na kahit ilang bagyo po ang dumaan, yes, na sisira po ang trongke niya, nalalagas ang kanyang halaman, ang kanyang mga bunga, pero ang roots po niya is still remain grounded. At ganun po tayo tinatawag mga kapatid ng Panginoon, that we may be rooted in the love of Christ, so that nothing can separate us from the love of God. Wala pong disappointments, wala pong tragedy, walang problema sa ating mga buhay ang makakapagpalayo sa atin kay God. Kasi kapag rooted po tayo kay God, no matter how many storms ang dumaan sa atin, no matter how much shaking ang gawin sa atin, we will still be rooted and grounded in Christ. So number 2 po, a confident woman has a positive attitude. Some of us are praying for confidence but are so negative. Ang confidence po kasi at ang negativity ay parang water at oil, hindi po pwedeng pagsamahin. And being positive is a choice. Hindi po ito feeling. Pero alam ko po na sa panahon ngayon, it's so easy na napakadaling maging negative. Sa nangyayari sa mundo, it's so easy to be negative. Negative na kasama sa trabaho, negative na asawa, and even yung mga little disappointments po natin sa buhay. Pero tandaan po natin mga kapatid that nobody can rule our attitude but us. Our circumstances can't rule our attitude. Ang ibang tao na negative din po can't rule our attitude. Kasi thinking negative makes us miserable po. But we have the power to be happy. Sabihin niyo po, Sis Ann, paano po ba maging positive sa mundo that is full of negativity? Well, we can choose to be thankful, and that makes us positive. We can choose to think something good, and that makes us positive. Kasi a negative attitude po makes us mean, hindi po confident. Kasi yung negativity po natin, magre-reflect po yan sa ating mga actions. Imposible po na meron tayong negative thinking and act positive. Piliin po natin palagi na maging positive so that we could open the door for God to work in our lives. Kasi kikilos lamang po sa buhay natin si God kapag we live in agreement sa Kanya. God is never negative. Nothing about Him is negative. Pangatlo po, a confident woman avoids comparison. Very simply, the Bible says, "Thou not shall covet." Huwag po nating gustuhin na maging kagaya ng ibang tao. Huwag po nating gustuhin ang kotse, ang bahay ng iba, even their talents and gifts. Alamin po natin what we are gifted for, what our grace is, what our calling is. Hindi po ba it's such a freedom na gusto lang po natin who we are and not trying na maging kagaya ng iba.
manatili lamang po tayo in the area where God's grace covers us. Kasi the minute na we try to get outside of it and start trying to do something na hindi niya ibinigay sa atin o hindi niya tinawag sa atin just to impress a bunch of people, then we will lose our peace and joy po. Imposible po that we walk in confidence and compare ourselves at the same time. So mga kapatid, after knowing and hearing all this, na tayo ay tinatawag ni God to live a confident life and to be a confident woman that He created us to be. Let's make a little inventory sa ating mga buhay. Tanungin natin ang ating mga sarili. Are we living a confident life that God wants us to have? Tayo ba ay matatawag na confident woman of God? Kung hindi po, this is our confirmation and our sign na maniwala po tayo that as we seek the Lord, tayo po ay pwedeng ma-experience din ang confidence that God put inside of us. Yun lamang po, and God bless everyone.